Hola! So gamit natin ngayon ang Yamaha NMAX V2 and I'm very satisfied. Pero pupunta tayo ngayon ng Yamaha para mag-test ride ng NMAX V3, particularly yung TechMax version. Ngayon sa mga nagko-consider tulad ko na mag-upgrade mula sa older model ng NMAX, sulit kaya yung presyo? And kung kino-consider mo rin mag-switch mula sa ibang motor, ano bang dapat mo expect sa motor na yon? Alright, let's find out! So galing tayo dito sa Los Baños and papunta tayo ng Santa Rosa, also in Laguna, sa Yamaha Rev Zone. Tama-tama, no? Kasi fresh na fresh yung magiging comparison natin dahil gamit nga natin ngayon yung V2. So mamaya i-update ko kayo sa mga first impressions natin. Wala pa to compared sa Kabuyaw kanina. Grabe sa Kabuyaw, sobrang sikip talaga, tukod. Eh nakikita ko na sa left side yung Yamaha Rev Zone. Actually inisip ko kung mag-GS ako para expressway tayo, pero para feel na feel natin yung pag-compare, nag-NMAX na rin tayo. Syempre dito tayo tatawid, tayo papasok. Thank you. Awesome. So August 15 to 16, we have the all-new NMAX TechMax test ride po sa Bike World Red Zone Santa Rosa. So para ma-experience nyo po yung ating pong bagong NMAX TechMax at saka yung mga bagong features po ni NMAX TechMax, like po yung sports mode po natin. Then of course, magkaroon po tayo ng knowledge about dun sa ating bagong features, which is yung YECVT ng ating NMAX. In order to join the public test ride, you need to register first, show your driver's license, and sign a waiver. Then, may short briefing lang about NMAX TechMax, the riding route, and some safety reminders. Then, gear up na kung saan provided ang helmets at protective pads. Then, ikot mo na sa small track for a warm-up, then saka sasabak sa group ride, going to the riding destination, which is sa Motomarket Eton, then back. Meron pa silang free helmet cleaning para sa mga participants. Helmet cleaning and UV sterilization. Yan o, parang bagong luto lang. At motorista, so nandito na nga sa likod natin yung mga gagamitin na mga units ni Yamaha TechMax. Lahat na nakahilera na yan, gagamitin natin mamaya for a test ride. So sa mga hindi pa nakakaalam, bigyan lang natin ng quick rundown ng mga specs or ng features itong motor na to. Same engine as the V2, meron itong 155cc liquid-cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve engine that produces 15 horsepower and 14.2 Nm of torque. Meron itong 770mm seat height and a curb weight of 135 kg. Fuel tank capacity of 7.1 liters and USB-C port for charging. May dual channel ABS or anti-lock braking system, traction control system, may projector lamp na siya, daytime running lights, disc brakes sa harap at likod, 13-inch diameter wheels, at may rear sub-tank suspension as standard. Exclusive naman sa TechMax ang riding modes, YECVT or Yamaha Electronic CVT, stitch design seat covers, navigation or switch buttons on handlebars, shift button, and TFT display. So sa standard version natin, LCD display na rin dito, inverted. Tapos mayroong mga icons dito. So mga hindi pa nakakaalam, meron na nga pong V1 na nagkaroon tayo. Yun yung unang-una nating naging motor sa paglilibot ng Pilipinas. And then yung V2 na gamit natin ngayon. At ito na nga ang latest nila na V3. So ito, dalawa kasi ang klase ng V3. Meron sila na standard version at syempre ang TechMax. Bago tayo sumabak sa mismong test ride, ano nga ba ang YECVT na yan na meron sa Yamaha NMAX TechMax? So kaharap natin si Sir Lon Villanueva dito sa Yamaha. Si YECVT natin is bagong feature natin sa NMAX. Pioneer ni Yamaha. Hindi siya kagaya ng ating mga conventional na CVT na meron tayong roller weight. So yung tinatawag natin na bola. So yung ating CVT is electronically controlled na po. Transmission control module and meron tayong actuator motor na nagko-control kung paano magre-respond yung ating CVT. Based on sa throttle input mo and based din sa
pagpindot mo nung ating tinatawag na shift button, which is nakokontrol niya yung tatlong level ng downshift mo or engine braking. Gagamit mo siya sa acceleration or kapag downhill ka, magagamit mo siya as engine braking. Thank you so much, sir, and excited na ako ma-test ride ito. Salamat, sir. Thank you. Shortly, nabuo ang isang batch for the test ride at sinamahan tayo ng mga guides from Yamaha. Alright, motorista, eto na tayo. Test ride na tayo. So, kanina sinubukan natin connect. Kailangan mo kasi munang i-download yung maps doon sa Garmin para magamit mo siya. Ito na, nakakatawa. Destination natin is sa Moto Market, Santa Rosa. Let's go! So naka-touring mode muna tayo ngayon, motoristas, no? So kapag touring mode, regular lang yung RPM niya. Kasi kapag nag-sport mode ka na, madadagdagan siya ng 1,000 RPM. So 1,000 RPM higher. Mamaya tetest natin yan. Dito pa tayo sa traffic area eh. So ito yung sinasabi natin kanina na controls, no? Bright, tapos dim. We have the navigational controls para ma-access mo itong display natin. Tapos meron tayong signal light, meron tayong horn. And ito yung shift na tinatawag. So ito yung parang downshift na mangyayari. Mayroon siyang 3 levels. Either gusto mo na mag-accelerate, for example, overtake ka, or kailangan mo ng more acceleration para mas mataas na RPM, or pwede mo siyang gamitin na engine brake. Right, turn right tayo. Grabe traffic talaga dito. First impression, so far, very similar. Of course, yung riding experience niya. Same engine din naman siya ng V2, so very familiar, no? Pati yung riding position and everything, ergonomics. So very similar. Nakakatalo lang talaga, of course, dun sa YEC VT, itong display, and of course, yung seat niya, no? So ganitong traffic, hindi mo masyadong makikita yung difference. Mamaya pag medyo nakahinga tayo, mag-try tayo mag-shift mamaya. Alright? Okay, subukan natin ngayon ang shift. There, level 1. Hop. Ngayon, ito rin yung tanong ko nung dinidiscuss kanina. Ngayon, paano siya madi-disengage, no? Number 1, kapag na-close mo yung throttle or binitawan mo, automatically magre-reset siya. Number 2, kapag less than 15 kilometers per hour, ang takbo mo or bumaba ka, nag-decelerate ka ng 15 kph, mawawala na rin siya, madi-disengage. Pangatlo, kapag nasa cruising speed ka na and na-maintain mo yung speed na yon, automatically, mare-reset din siya. Lastly, kapag nag-change ka ng modes, kapag kinlik mo yung sport or touring mode, madi-disengage na siya. Alright? Ito, subukan na natin. Level 1, level 2, level 3. Oh! Woohoo! So it's actually a very smart feature, no? Ako kasi, syempre may manual tayo. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong 850JS. Ako minsan hinahanap-hanap ko talaga yung engine braking sa manual ng mga motor. Giving this scooter that function or that feature na pwede kang mag-engine brake. Pag galing ka sa bundok, maraming mga pababa, di ba? So para hindi masyado mag-init agad yung preno mo, perfect yung engine braking for that. Pag nabitawan mo kasi itong throttle at pinindot mo yung shift, engine braking na agad yon. So for example, medyo galing ka sa medyo mabilis, let's say 70 kph, and then alam mo na, malayo pa lang, alam mo na natitigil ka sa stoplight, pwedeng i-activate, bitawan mo yung throttle mo, i-activate mo na agad tong shift sa level 1 or level 2 para ma-enjoy mo na yung engine braking. Okay, level 2, level 3. Woo! Pag nandun na tayo sa may Eton area, mag sports mode na tayo. Okay, ano na tayo? Sports mode na. Wow! Alright, sport mode. Nag-iba din yung kulay niya, naging red. Level 1, 2, and 3. Whoa! Level 3, grabe yung batak, no? Syempre meron ding limiting speed niya, yung RPM niya.
Pero makakatulong yun. I can imagine this kapag akyata na. Sport mode, ramdam mo yung extra o yung additional 1000 RPM. So dito na tayo motoristas sa Moto Market dito sa Santa Rosa, no, sa Eton. Konting refreshments lang doon, then after that balik na tayo. Sayang, sabi ko nga nagtagaytay na sana no. Kaya lang din nga, ang goal kasi is to maximize yung number of participants na makapag-test ride. Kaya hindi kaya na mas matagal. Nakakapanibaga lang, very surreal yung may engine brake dito. Alright. Alright, so andito na nga tayo sa Moto Market dito sa Santa Rosa. And ito na ang mga NMAX natin. No, nakakatuwa, it's a great experience. Very interesting, no? So dito tayo sa Moto Market kasi partner ito ni Bike World, Yamaha Rev Zone dito sa Santa Rosa. Kaya dito yung naging stop natin. Alright, tara tingnan natin, pasok tayo sa loob. Ito nga pala si Papa Jet, oh. I miss you, Papa. Motorista. Yes, dito pa kami nagkita. I miss you, Papa. I miss you. Ano na to eh, stockholder na yata ito dito. Ano ako to, head supervisor ng mga gwardiya. Aba. Kaya pala matipon. So may display din dito ng TechMax. Tapos iba't ibang mga top boxes, mga helmets of course. Lahat kompleto dito, mga riding gear, mga jackets. Sa mga long time subscribers natin, alam nyo na nag-feature na rin tayo dito sa Moto Market at Moto World. And yan, kita nyo naman yung mga lineup nila ng mga products. Pakaliwa. Ibang daan natin. Alam ko na kung saan daan ito. Siyempre, cornering, oh. Sarap. Level 2. Level 3. Oh! Engine brake, pababa. Oh! Sinubukan din sa off-road, ah. Nagsunuran lahat, hindi na dumaan ang kalsada. So far, yeah, the usual, ano. So in terms of suspension, very similar naman siya sa V2, more on sa sportier side. So syempre, wag mo expect na pang dual sport yan. Wag mo expect na sobrang lambot kasi yun nga, it's made for touring, for the paved road. Pero so far sa mga bumps, kayang-kaya naman yan, no? And highway sa wakas. Okay, try natin ang engine brake. Downshifter. Nice. So, syempre, expect mo na maapektuhan din ang fuel consumption mo. Pero yun kasi, it's a very useful feature kapag, especially for safety din, no? For example, may kailangan kang overtaken. So, magagamit mo siya para mas mabilis mo siyang maunahan and get out of danger. May mga ganong use cases, no? Test din natin sa traffic. Classic NMAX, napaka nimble. Kahit relatively medyo malaki na siyang scooter, napaka nimble niya pagdating dito. And we're back. Thank you. Siyempre, tanungin muna natin yung mga kasama nating nag-test ride kung ano masasabi nila. Alright, ito mga nakasama natin mag-test ride. Sir, anong pangalan mo? David John lang. Kumusta naman ang experience mo sa pag-test ride ng Yamaha NMAX TechMax? Ayos sir, no, kasi siguro yung respect no, kasi yung nga malis nga ako, no. Hindi katangkaran, tapos yung motor. Medyo mukhang malaki, no? Malaki, pero kaya naman pala, kaya. Kaya naman pala. Anong height mo, sir, kung okay lang? 5'3". 5'3". Oh, imagine mo si sir, 5'3", di ba? So far, hindi ka naman nahihirapan, hindi ka naman na gano'n. Hindi, sir. Oo. Sa performance, sir, ano masasabi mo sa NMAX, TechMax? Ganda sir. Nasubukan mo ba yung mga, mga modes? Saka Yung ship, pag in-ship mo siya, nagagano siya, nag-wide. talaga? Nag-uwan na. Yun talaga yung term, no? Masarap, ha? Pero galing, ngayon, Mayor Gear ang gamit mo ngayon, sir, di ba?
Nangangamoy upgrade na, sir, ha? Nangangamoy upgrade, sir, ha? Nice meeting you. JR Tandaya from Megawayan, Bulacan. Ayun, from Bulacan. Pero ngayon, saan ka galing? Kabuyaw. Kabuyaw naman. So, pero taga Bulacan ka talaga. So, sir, kumusta naman ang experience mo sa pag-test drive ng Yamaha NMAX TechMax? Actually, Yamaha NMAX V3 standard user na ako ngayon. Ah, talaga? Tandaan ko, sabi ko, try ko ako yung turbo. Na-enjoy ko naman. Na-enjoy mo naman. Performance ng turbo. So, yun ang kitang-kita mong ano eh. Siyempre, difference, di ba? Yung YEC-VT. Downshift, yung torque, ramdam mo talaga. So, tatanungin kita, sir, sa tingin mo yung diferensya sa presyo, justified ba doon sa na-feel mong diferensya kanina performance? Worth it naman. Worth it naman, no? So, kung halimbawa lang na, let's say, mag-upgrade ka mula sa ibang motor, o kaya galing ka sa lower displacement, tapos naghahanap ka ng 155cc, pare-recommend mo ba yung Yamaha NMAX TechMax? Yes, talagang sulit ang technology ni NMAX tool. Yes, alright. Nice meeting you, sir, and Rep your heart. Yeah! Only Yamaha revs. Alright, thank you, sir. Salamat. Kahit motorista, so grabe, nakapag-test ride na tayo. Siyempre, bitin pa rin siya para sa isang proper review, pero okay na siya for first impression. So, babalikan natin yung tanong natin kanina, no? Parang napansin ko, sobrang pamahal na ng pamahal yung mga scooters, no? Lalo na yung mga top of the line. Talagang paangat na ng paangat yung presyo, pamahal ng pamahal. Worth it pa ba? Kahit dagdagan mo ng mga features, gimmick lang ba yung mga added features na yan? Masasabi ko, itong YEC-VT, talaga meron siyang use case scenario. Probably not for everyone, okay? I'm not saying na lahat ay matutuwa o makikinabang dito. Pero para sa akin na nagtutour, yung option or yung added control na meron ka sa motor mo, na hindi lang nakadepende sa centrifugal force, hindi nakadepende sa bilis mo kung bubuka o sasara yung sabihin nating pulley mo, may additional control for your bike kung gaano mo gusto kabilis. Kung babiyahe ka ng malalayo or pupunta ka sa mga bundok na areas, sa mga matataas na areas, so let's say sa mga bulubundukin like sa Cordillera region, patatarik, no, paakyat, pababa, sobrang magagamit mo siya. Unang-una, let's say sa engine brake na sinasabi ko, so lalo na pagpalusong. Pagpalusong, mabilis mag-iinit yung brakes mo dyan. So meron kang pangamba, lalo na pag sobrang babad sa pababa, may mga ngamba ka na baka maapektuhan yung ability mo na magpreno. Pero because of this additional na option ng engine braking, makakatulong yun doon para maiwasan mo nga yung pag-init and mas safe ka basically. So safety pa rin siya eh. Number 2, yung kapag kailangan mo ng arangkadahan talaga na mabilis, kailangan mo mabilis yung overtake, or kailangan mo ng paahon. Pag paahon, kailangan mo syempre mas mataas na RPM paahon para mas kayanin ng motor mo. Lalo na kung may backride, makakatulong yun sa added performance para mas effortless yung pagbiyahe mo. Yun pa lang, para sa akin is worth it na siya ng additional cost compared dun sa standard na NMAX. Pero sabi ko nga, iba-iba naman tayo. Para sa hindi necessity yun, pwede naman sa standard. Kung galing ka sa 125cc or sabi mo na lower displacement, 110, at nagbabala ka mag-upgrade ng to 150-155cc segment, tingin ko this is a very good option, no? Nandyan pa rin yung signature na comfort, lalo na yung riding position na paborito ko, talagang perfect siya for touring, very comfortable, talagang built for that. Tapos yung size niya tsaka yung weight niya tamang-tama para sa stability sa kalsada. Kahit sa medyo mas mabibilis na cruising speed, very worth it siya. Whether it's the standard NMAX or the TechMax, para sa akin, sulit na sulit yun. This is a very good option. Now, for those naman sa mga tulad natin, no, na mga naka-NMAX na, worth it ba siya mag-upgrade from that? Okay, let's start with kung naka-NMAX V1 ka, wala nang tanong-tanong, yes, upgrade ka na agad. Kasi napakalaki nung jump niya. Sabi mo na naka-ABS ka na NMAX V1, pero ito meron ng traction control at maraming mga features na napag-usapan natin. So para sa akin, yung added cost na yun, yung pag-upgrade mo, this is the perfect time to upgrade. But yun nga, whether standard or the TechMax. Kung para sa'yo, hindi naman sobrang importante yung added feature ng YEC-VT, pwede ka na sa standard. Pero para sa akin, kung meron kang extra budget, worth it na i-diretso mo na, i-TechMax mo na para future-proof siya. So imagine na may technology na siya. Pero kung meron ka namang, for example, naka-V2 ka tulad ko, worth it ba na i-upgrade? Now for me, again, nakadepende na sa iyo. Para sa akin kasi, okay naman kung mag-upgrade ka from V2 to V3 standard. Pero wala akong masyadong makitang malaking gap
na advantage na right away sabihin ko yes agad. No, depende sa'yo. So, if you want the latest, syempre yung forma, di ba? Yung appearance, tsaka yung alam mo na you have the latest model. Now, from the V2 tulad ng sa atin to V3 Tech Max, mas may nakikita akong value sa pag-upgrade. So, it's still worth it para sa akin. Kung lalo na yung added features na makikita mo, added benefits, para sa akin worth it mag-upgrade din. Looking forward ako na mag-test drive ng mas matagal at mas malayo para ma-feel ko lalo yung advantages niya. Pag ginamitan mo siya sa mga mas malalayo, mas matatrek at mas challenging na mga kalsada. Alright? It was a nice experience being able to try the NMAX TechMax. It was the first version of their advanced tech YECVT at hindi ako magugulat kung i-adapt ito sa bigger displacement scooters nila. Sa mga nakapag-test ride na or meron ng bagong NMAX TechMax, anong masasabi nyo sa experience nyo? Comment below. See you sa next episode. Adios motoristas!